Greetings po mga kababayan. Ito po muli sa Atty. Roel Luwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bank of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po no, sa usapin tungkol sa inheritance no, ng isang anak no, with respect to their properties of their father no na kung saan ay ay nagkaroon siya ng property na naipundar na no during the time na binata pa siya. So, ang sulat po natin na nabibigyan natin ng daan ay padala po sa atin ni Meran, no? Si Meran yan po ang kanyang username. Sabi niya dito, attorney, paano kung yung nakapundar ang tatay ko, sabi niya binata pa lang siya. Tapos nag-asawa, may anak. May habol pa din po ba ang mga kapatid ng tatay ko? So, if I understood your question correctly, nag-asawa yung tatay mo. And then, before that, meron siyang naipundar na property. Binata pa lang. Then nag-asawa, may anak. May habol pa din po ba ang mga kapatid ng tatay ko? So if I understand your question correctly, kung may habol pa yung kapatid ng tatay mo, of course. So ganito yan, kung napundar ng tatay mo yung property na yan. Now kahit na sabihin mong hindi niya napundar, pinamanan niya, okay? And then later on, nag-asawa siya. And then, may mga anak. Pwede bang maghabol pa yung kanyang kapatid, mga kapatid ng tatay mo doon sa mga naipundar o namana? Hindi po. Wala na pong karapatan ang mga kapatid ng tatay mo na maghabol doon sa kanyang napundar, sa pagkabinata. At saka yung naipundar po niya, during the time niya siya ay may pamilya at may asawa na. Wala po, no? Bakit po? Yung karapatan kasi ng mga kapatid ng pumanaw, katulad niyan tatay mo, kung pumanaw siya, pumanaw na siya, okay? Magkakaroon lang ay yung kanyang mga kapatid po ay may tuturing lamang niya mga collateral relatives. Ibig sabihin niyan, magmamana lang yung collateral relatives na yan in default of the compulsory heirs. Sino ba yung compulsory heirs? Siyempre, yung surviving spouse no, ng pumanaw at saka yung kanyang mga anak. So, ang tao po 'no, ang tao habang mayroon po siyang asawa, may anak po siya, ito po yung mga compulsory heirs. Wala pong karapatan ang kanyang mga kapatid o mga collateral relatives niya. 'Pag sinabi natin collateral relatives, they are not related coming from the direct ascending or descending line, 'no? Kaya hindi sila maituturing na compulsory heirs. Yung kapatid, maaari lang sila magmana, no? Kung walang asawa, walang anak yung pumanaw nilang kapatid. But base dito sa kwento mo, no? Base sa kwento mo, ay may anak ang inyong tatay, nag-asawa. Okay? So that means it follows na dahil nag-asawa ang tatay ninyo, okay, meron na siyang tinatawag nating mga compulsory heirs and therefore, wala pong karapatan ang kanyang mga kapatid na humabol pa no, doon sa mga properties na naipundar. Yung anak lang po ang mayroon at saka yung surviving spouse. Although, hindi naman din maliwanag dito sa sulat sa atin, no? Ni 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 Mary Ann, no? Kung yung kanyang tatay ba ay meron siyang surviving spouse. But definitely, kung uh, yung kung kung wala na siyang surviving spouse, siyempre yung mga anak lang po ang pwedeng magmana. Hindi at hindi po pwedeng makisawsaw sa mana ang mga kapatid ng tatay mo. So, okay. So, I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Mary Ann. So, sa mga kapapasok pa lang, no,
kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, sa ating channel, and if you find our channel, our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kawalan, no? Kalabisan, I mean, no? Pag ako po hihirit po sa inyo na isang click lang po, isang click sa subscribe, share, and like, at i-follow po tayo din sa Facebook, no? Bagong account lang po natin ng Facebook. So, uh, sa pag-click po ninyo, pag-follow, subscribe, pag-share, and like, ay mahuhuli po tayo ng algorithm ng ating mga social media platforms at mas marami po tayong ma-reach out, no? Mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng ah, ng legal na impormasyon o kaalaman po sa ating mga kababayan. Oh, by the way, meron pong pahabol dito, no? Sabi niya, paano yung yung halimbawa daw ay yung pumanaw, no? Ay bukod sa may anak siya, okay, may asawa, ay mayroon pa rin siyang magulang, no? Puwede daw magmana pa rin yung may karapatan pa daw yung magulang niya na magmana doon sa anak niya because, nabanggit natin kanina kasi 'di ba, yung compulsory heirs, 'di ba, compulsory heirs din ang magulang. So meron ding tinatawag na direct and ascending direct line, no, dito sa magulang at saka doon sa anak. So, yun po pahabol na tanong sa atin. Well, ah, bagmat sinabi natin kanina na, ang mga compulsory heirs lang ang may karapatan na magmana dahil ang mga kapatid ay hindi naman compulsory heirs kundi mga collateral relatives lang. However, ang magulang po is, may tuturing din compulsory heirs, pero mayroon pong condition po diyan. So, kahit na buhay pa si magulang po, okay, pero, may asawa at anak na yung pumanaw, yung pong magulang ay hindi po puwedeng mag-inherit din sa kanilang pumanaw na anak. In short, by order of priority, for as long as mayroon pong asawa at anak, 'no, itong pumanaw na anak, 'no, si magulang po ay wala pong karapatan na magmana doon sa naiwang ari-arian. Kailan ito magmamana lang? Magmamana lang po ang magulang kung halimbawa yung pumanaw ay walang asawa at anak, pwede magmana. Or kung ang pumanaw, no, ay walang anak pero mayroon siyang naiwang byudo o byuda. So in this way ay maghahati po si byudo at saka o si byuda at saka yung magulang nung pumanaw doon sa naiwang ari-arian. That is kung wala pong anak yung pumanaw. Pero the moment na may anak po yung pumanaw at may surviving spouse, si magulang po ay hindi po at wala pong karapatan na magmana doon sa kanyang pumanaw na anak. And the same manner doon sa na pag-usapan natin kanina. Kung halimbawa naman ay itong pumanaw ay walang asawa at anak, okay? Saka pa lang pwedeng magmana itong mga kapatid. Or kung ang pumanaw ay walang anak, okay, pero meron siyang asawa, okay? May asawa siya. Pwede ring magmana yung kapatid bilang collateral relatives doon sa mga ari-arian ng pumanaw nilang kapatid. So ang mga tagapagmana ngayon ng pumanaw na kapatid are of course yung kanyang compulsory heirs, byudo man o byuda, okay? Kasi ito ay may tuturing na compulsory heirs, therefore entitled sa mana. And then yung mga kapatid niya, mga collateral relatives, pwede rin silang magmana together with the surviving spouse, no? Because wala pong anak itong si pumanaw na kapatid at meron na ang ear lang niya bilang sa compulsory heirs ay yung kanyang asawa o surviving spouse. So in this situation, no, ay pwede na pong pumasok yung mga kapatid o mga collateral relatives. So mangyari po diyan, no, pag nawala na po yung na-deduct na po yung conjugal share or absolute community property share ng surviving spouse, okay? Yung natirang kalahati po ay papasok na po dito yung mga collateral relatives, no? Na kung saan halimbawa
ay 4 yung kapatid na pumanaw ng pumanaw. So, mayroon siyang surviving spouse na isa, of course. So, that means 5. So, kung yung kalahating naiwan po 'no, matapos i-deduct yung share po ng conjugal, share 'no, ay mag-equal sharing po sila dun 'no, magiging 5 parti po yun. So, in this situation ay puwede pong magmana yung collateral relatives 'no, ng pumanaw, with the surviving spouse. Okay. Baliktarin, medyo complicated po ito, pero 'pag may anak po yung pumanaw, okay, ay etsapuwera po yung mga kapatid at magiging tagapagmana na lamang ay yung kanyang anak at saka yung kanyang surviving spouse. So, I hope nasagot po natin 'no, ang, katanungan po sa atin ng ating, viewer na si Mary Ann Altes. Okay, so, hanggang dito lang muna tayo 'no, and I hope, to see you again in the next, video po natin. And again, maraming salamat po sa inyong oras. Bye for now. God bless.